Kung palagi kayong tumitingin sa balita, sigurado alamin niyo itong aking sinasabi sa inyo ngayon. Ito yung tungkol sa hearing ni Senador Bato. Grabe. At ito, may maganda kong nakita na video at dito niya ipaliliwanag yung kasalukuyang comments ng mga tao. Gusto ko ipapakinig ito sa inyo para ma-update kayo baka sakaling hindi pa nyo nakikita. So, ito, pakinggan po natin ang balita nito. Interesado ako riyan sapagat gusto ko ring malaman, totoo ba talaga nasangkot si Ferdinand Marcos Jr. dito sa kaso na ito? Pero as days gone by, wala po ako nakikita. Sabi ko na nga kanina, parang ahas ito, pawardi-wardi eh. Ngayon ipinagdiinan ko kanina itong pwesto ni De La Rosa. Siya ang pinuno ng Public Order and Dangerous Drugs Committee, Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Unang-una nakapaninindig balahibo na ito ay mamuno sa komitiba na ito dahil sa kanyang involvement sa mga droga rin sa bansa. Violations ng human rights na ngayon ay nakabimbin sa International Criminal Court. Ito pong resulta na ito ng hearing, hindi pa nga resulta sapagkat patuloy pa rin Kumbaga itong hearing na ito na ginagawa ni De La Rosa, almost 3 weeks na ngayon, ito ay nagpapakita lamang ng ignorance, kawalan ng kaalaman ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa kanyang paghawak ng mga testigo o kung tawagin niya mga resource persons sa kanyang komitiba. Habang isinasagawa yung hearing, lalong nalalantad ang pagka-ignorante ni Ronald Bato de la Rosa. Remember one time, si Chis Escudero na. Tinapos na yung hearing. Maliwanag yung mga question, makikita naman ninyo mga kababayan, yung resulta na ito ng hearing ni Bato de la Rosa, kung ito'y magpapatuloy sa ganitong uri ng sistema, walang kapupuntahan ito Kung titingnan ninyong maigi, personality na lamang ng humahawak ng komitiba na ito. Tandaan ninyo si De La Rosa ay siyang may akda ng Operation Tukhang. Tukhang. Silencing ng mga mamamayan na mga pinaghihinalaan, quote and unquote, na mga sangkot sa droga. And then mamumuno ka sa Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Pinaghihinalaan pa lamang, patay na Anong hustisya, anong makakatas ni Mr. De La Rosa sa hearing na ito kung siya mismo ang kanyang personality ay malaking questionable? Tingnan ninyo habang unti-unting gumagalaw ang hearing na ito, nakikita natin ang kawalan ng kaalaman ni De La Rosa. Unang-una sa paghawak ng mga testimonya. Ikalawa, sa pagbato ng mga relevant questions. Mga tanong na makapagpipiga sa isang tao na kahit na sinungaling ay matataranta ka. Pero sa kaso na ito ni De La Rosa, allowing Morales to spew uncorroborated
information. Madalas siya pa ang nagdaragdag eh. Di ba? Bulong-bulungan na nga lang, hearsay na lang. Dinaragdagan niya pa eh. Lumalabas ang kanyang kawalan ng kaalaman sa proseso ng investigasyon. Sayang yung kanyang pwesto sa military, yun ba? Kaya lumalago yung mga drug addicts sa mga kalsada sapagat inept, ignorant ang namuno sa kampanya laban sa droga sa bansa. Ang alam lamang ay patayin ng tao, pamamaraan na mapatahimik at maputol ang kanyang droga, drug addiction. Pero yung ulo nito, yung mga tao, big time, kagaya nitong Michael Young, hanggang ngayon namamayagpag. Dito makikita ninyo exposure of how ignorant Bato de la Rosa is. Grabe. Grabe po, di ba? So, yan ang kasalukuyan nating senador. So, ano mangyayari ngayon sa atin? Ano mangyayari sa Pilipinas ngayon kapag kaganyan, padami ng padami, meron naman madadagdag at nagpayag na ng kanyang desire. Alam po ba niyo kung sino? Si Philip Salvador, si Willie Villame. Yan. Kaya ano mangyayari sa ating Senado ngayon? Baka magiging lugar na ng komedyante. Unlike before, mga abogadong di kampanilya ang lahat, almost lahat na nandun. Mga matatalino. Tulad niyan si Miriam Defensor. Di ba? Eh ngayon, si Rapi Tulfo, wala na talaga. So, hanggang dito na lang yung aking masasabi dito sa aking reaction. At kung gusto niyo panoorin ito, yung buo, nasa YouTube. Ang title ay Senado noon ay Kongreso ng mga bahala na kayong magtugtong. Thank you. Ah.